Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa mga na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papano rin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi makaalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita yung exclusive perks na in-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Anong meron? Wala tayong bida dito. Literal na general reading. Kasi walang taong lumabas. Tingnan natin dito sa description. Baka may lumabas na gender or tao. So, meron tayong Hangman, Tower, Three of Pentacles. Ay, ito pala. Ten of Pentacles. Ito na yung bida natin. Kasal. Pamilyadong kasal. So, sila yung bida dito. So, kung dito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala na pamilyadong kasal. Ano tong Hangman? Page of Swords, Queen of Cups, Page of Swords, the Star, tingin ko may kulang sa detalye. Dagdagan natin. Oh, meron dito ano. Train. So, ano to? May problem kasi tayo eh. May someone na nagdududa or depressed. Ano siya eh, more like nag-worry kasi yung Hangman natin magiging ano na siya eh, Neptune. So card ng illusion, more like baba, long distance relationship sila nga pala. Long distance. May nag-i-spy eh. Babae. So, ulitin ko, long distance relationship to. Nag-i-spy yung babae. Although caring siya, nag-appear siya as caring, loving, pero deep inside, nag-i-spy siya. Tinitingnan niya kung may someone else na ba yung partner niya.
Totoo nga bang committed yung partner sa kanya? So, yan, ano siya yung babae nag-worry. Although, hindi niya pinapahalata, pero ganun yung energy. Mukhang masaya naman siya kapag nakikita niya siguro sa video call yung partner niya. Or pag nakikita sila, pag umuwi yung partner niya siguro. Kasi, halimbawa, kung dito literal na long distance, nasa foreign land o abroad yung isa, baka napalayo yung partner o yung iba sa inyo para mag-work. So, pag ganon, pag umuwi yung isa, halimbawa, yung partner na nga lang, pag umuwi yung partner dun sa babae, example, napakita niya na caring siya, loving, nurturing, pero deep down, nag-worry siya dito kung may someone else ba yung partner niya kapag napapalayo siya or kapag di sila nag-uusap or committed, ganun, parang nalilito siya, di siya sure kung totoo nga bang loyal yung partner o hindi. Tatanggalin ko pala yung nagamit ko na, baka mulit pa oh, the tower so ang dating sa akin, ang dating sa akin, kailangan ko siyang i-clarify kung ano tong the tower. May tower moment kasi. Ayun. Oh, Eight of Swords. So, yung tower natin, nagmukha siyang wake up call Wake up call na mag-make a choice at wag nang malito. Wag i-trap ang sarili. Ano yan? O siguro wag toxikin ang sarili.
Ito kasi cooperation eh. Tapos ang ganda ng dulo, Ten of Pentacles. So, ang dating sa akin, overall, wag toxikin ng sarili dahil wala namang someone else eh. Wala namang lumabas na card ng cheating, deception. Kasi pwede rin tong change eh. Change, improve ang sarili. Huwag maging ganito. Feeling trapped. Ito, decision na to. Magmumukhang decision, choice. Make a choice. Kasi to, indecision. Mag make a choice, wag nang malito at wag itrap ang sarili sa sitwasyon na hindi naman totoo. Dahil wala naman. Kasi to, Three of Pentacles na may kinalaman nga sa cooperation, teamwork, success sa pamamagitan ng collaboration, ganun eh. So, ipagpatuloy lang ang samahan, syempre, ang pag-build together. Dahil may happy ending. Alam ko, Ten of Pentacles ay happy ending. Saan ko ba nabasa yun? Dahil may happy ending naman dito, oh. Saka to, loyalty. Nabasa ko loyalty card din. Mas maganda to compared sa Ten of Cups. Mas stable kasi yung happiness mo dito, saka yung loyal, yung loyalty. Long term ba? Established, feeling established ka dito. So, sa madaling salita, umalma. Wala namang iba eh. Huwag na mag-spy-spy dahil baka siya lang din yung mag-cause para maghiwalay silang dalawa o mag-away kasi nagtatamang hinala yung babae. Sa bagay, di mo nga siya masisisi kasi kalayo sila, di ba? Prone kasi pag long distance eh, prone sa cheating, third party. Anyways, understandable naman, diba, yung sitwasyon ng babae. Kaya lang, kung ipipilit niya na wala naman siyang evidence, dun siya magiging problematic, diba? So, dito naman, kukuha lang ako ng dalawa. Rumble na to para makarami tayo ng information. Hindi ko na siya i-clarify. As in, mabilis lang yung reading natin dahil dalawa-dalawa lang eh. Oh. Ano to? Financial issues ito. Beware. So, habang di pa nangyayari, gawa na ng paraan para hindi mangyari itong financial problem. Bad luck na kasi ito. Ito naman, pera. O bago pa mangyari itong financial problem, maganda kung may strategy na agad. Alam mo yan, yung meron ka na kaagad solution, nakahandang backup plan from A to Z. So, ma-avoid, diba, yung disaster sa pera. Lalo, halimbawa, may business yung iba sa inyo. So, ganun eh. Mga financial issues to. Beware. O mag-save na siguro ng pera para sa mga babayarin.
ko may chance na baka manakawan yung iba sa inyo. O maaksidente. Pero kung maaksidente man, di naman malala. Don't worry. Or kung manakawan, hindi naman mamahalin. O hindi naman masyado importante yung mawawala. O mananakaw dito. Pero mag-ingat na lang din, di ba? Mag-ingat sa pera, sa gamit para walang mawala. At para hindi maaksidente, doble ingat. Although di naman siya seryoso yung accident kung sakasakali, di ba? Iba pa rin yung nag-iingat kaysa yung masaktan pa, di ba? Masaktan pa kahit hindi seryoso yung sugat. Ano to? Oh. Well, ang dating sa akin, may madidiscover yung iba sa inyo. More like new admirer. So, yung iba sa inyo magkakaroon ng new admirer. Madidiscover ngayong week. Week. Ano ba ngayon? Period. Ngayong month. So, yung iba sa inyo ay may new admirer. Or, who knows, baka mag-lead din agad-agad to sa relasyon. Kakakilala lang ngayong buwan. Tapos ngayong buwan, naging sila rin agad. Pwede rin gano'n. Anyways. Ano to? Oh, magiging masaya. May good omen na paparating. More like abundance. Promotion. Ano siya iikot lang yung joy sa career, money. Okay? So, magkakapera, mapopromote, new job. O, dun lang siya iikot sa pera, career, na may good news doon na paparating sa period na to. Oh, ano to? Parang ano may babala dito sa part na to. Babala para sa mga single. Kasi hindi ko na ito i-clarify ang dating sa akin, baka maloko yung mga single. Either may ma-attract silang manloloko, or may someone na magbe-betray ng trust nila, more like kakilala nila. So beware. Pero sa part na to, single lang single lang yung pinag-iingat dito sa negativity natin na dala nito.
Ano to? Case to case basis to. Whether kayo to na makaka-experience nito or kayo yung gagawa ng ganitong sitwasyon. May morality kasi dito eh. Ewan ko anong klaseng immorality to na pwede mag-cause ng disappointment. So again, pwedeng yung iba sa inyo ang gumawa nitong immorality or kayo yung makaka-experience ng immorality. Kumbaga kayo yung magiging victim or kayo yung makakarinig ng gossip na yung kakilala nyo gumawa ng immorality. Pwede rin ganun eh. Anyways, punta na tayo dito sa huling deck. Babasahin ko na lang tong huling deck natin para mabilis. Madali lang naman itong intindihin kasi basic English lang. Kukuha lang ako ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to at prediction para sa period na to. So again, basahin ko na lang para mabilis. So sabi, clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. So, dito naman sa part na to, receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. At ang huli, so sabi, enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.